fresh from MVP dun sa All-Star Game, pumunta ka rin, nakatagal biyahe. Parang kanina, halos inabot kami ng 6 na oras ata. Kasi after nung game, nag-freshen up lang kumain and then bumiyaya agad kami. So parang around 6 a.m. kami dumating sa Manila. May jet lag pa. Ay, galing ako saan? Sa US? Hindi, walang jet lag. Oy, wait lang ah. Sa mga nagsasabing bago ako talaga. Kulang lang sa dasal. Dasal pala yung kulang. Kaya natatalo ng mga nanonood ako. So, next time, magdala kayo ng malaking rosaryo, please. Okay, go. Okay, so watching NU, anong nakita mo sa kanila? Why did they pull this off? Siguro compare sa mga nakaraang games nila, mas nakita ko si NU na palaban ngayon. Kumbaga kahit nakuha ni UST yung unang set, hindi ko nakita sa body language, sa mga mata nila na parang, ay tapos na to. Hindi, ganyan. Kasi parang before may mga glimpse na gano'n. Ngayon hindi, nakita ko na laban talaga sila na kahit anong mangyari, laban natin to, gano'n. Yun. Hindi mo, sino mas sa mga X-Factor, sino yung pinaka-X-Factor, sino yung nag-standout na hindi inaasahan kanina? Hindi inaasahan. Maraming X factor. Siguro yung mga substitute, basta yung mga sub. Merong mga part na malaki yung help dun sa specific set. Pero nakita ko talagang nag-stand out kanina is yung tatlong senior. Si Lam, si Shira, and si Vanji. Kumbaga, pinakita nila talaga na sila yung senior na maaasahan pagdating sa mga gantong laro na mga dikdikan. And ayun, ang masaya lang kasi sumunod yung mga bata sa kanila na nakita nila yung seniors nila ganon. So dapat sila ganon din, lumaban din. Yan. So sa tingin mo, gano'ng importante yung championship experience kasi 2 sets, di ba? Yeah. Siguro nga, yun nga, malaking bagay din. And siguro din kasi ilang beses na nila nakakalaban si UST. So, feeling ko lang naman na mas malalim yung hugot nila ngayon. Na siguro inisip nila na nandito na sila, ano pang iluluok back nila. Hindi naman na nila pwedeng tingnan yung mga talo nila nung elimination. Ngayon, do or die na yung games eh. So lalo na ngayon, sabi ko nga, yung sa Lasal, hindi nila natalo nung elimination. Wala na, baliwala na yon. Ngayon, finals, kung sino una makadalawang games, yun yung panalo. So, yan. You've been on the other side kasi di ba undefeated season kayo ng 84. 84, yeah. Yung Lasal, may chance na maging undefeated. So ano sa tingin mo yung parang susi sa inyo? Para naman makagawa ng history, tapusin mo. Siguro kailangan lang bumalik sila dun sa goal nila, sa roots, kung ano yung mindset nila bago pumasok yung season. Kumbaga, sabi ko nga hindi porket undefeated si Lasal, wala nang chance si NU agad. Kumbaga, meron pa din. Kaya nga, nagpakahirap magkaroon ng step ladder eh. So, pinanalo na rin naman na nila yung, etong game na napakahirap. Why not i-push pa nila yung sarili nila na ipanalo yung mga last remaining games? On the other side naman, last game na ni Depde, matagal mo na siyang kakilala. Are you excited na makasama siya sa PBL or perhaps maging teammate mo po? Ayun nga, gaya ng sinabi ko rin, sino ba naman ang hindi gugustuhin maging ka-teammate si Det? Kasi sobrang galing niyang player and isa rin siya sa mga leader. So excited na ako kay Det na mas mag-grow siguro sa professional career niya. And siguro kung papalarin, kung mahal po kami ni Lord, magiging magka-teammate ulit kami. Kasi syempre, ang tagal ko na siyang hindi nakasama. Lagi na lang kami magkalaban. So why not give us a chance naman ulit na maging magka-teammate kami ngayong hindi na kami Jejemon. Ganon. Kasi before Jejemon kami, magka-teammate kami. So ayun. Alright, sige. Salamat sa'yo. Thank you!